A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa panampalataya, bilang pagpapatuloy sa ating pagpaaral na atin naman ngayon talakayin ang batas ng FASAC, yung pagwalang bisa sa kasal. Kaya kung titingnan po natin na alam natin yung mga ganitong sitwasyon ay nangyayari po ito, na matalakay natin na inshallah, at para alam natin kung ano ang mga gagawin natin o ihahatol sa mga sitwasyon, lalong-lalo na yung mga mag-asawa na hindi na nagkakasundo, na yung kahulugan ng PASEC ang pagwawalang bisa sa relasyon na namamagitan sa dalawang mag-asawa dahil sa problemang nangyari sa kanilang kontrata o di inaasahang pangyayari na ipinagbawal ang kanilang pagsasama. Tulad po ng pag-asawa sa kapatid sa gatas na hindi niya alam. Yon. So ganitong pangyayari ay mawawalan ng bisa ang kanilang kasal kaagad at ihiwalay sila sa isa't isa. Kaya makita natin ang kasalan ng magkapatid dahil sa kamangmangan. Kaya alamin talaga ng mga tao ang kanilang mga kadugo at obligasyon sa babae at sabihin ang nilalaman ng kanyang sinapupunan at hindi niya ito dapat ilihim. Kaya makita po natin na huwag ilihim ang namumuo sa sinapupunan. Kaya sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salata quru'in wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir. Sinabi po ng Allah sa banal na Quran, at sa mga hiniwalayang babae ay maghintay sa kanilang mga sarili ng 3 regla at hindi ipinapahintulot sa kanila na pagtakpan ang anumang nilikha ng Allah sa kanilang mga sinapupunan kung sila ay naniniwala sa Allah at sa huling araw. Kaya dito mga kapatid, na minsan makita po natin na may mga pagkakataon minsan yung kasalan ng mga bata. Kung dumating sila sa tamang edad at magkaisip na ayaw na nila ang buhay mag-asawa ay pagwalang bisa ang kasal, ang tawag rito ay pagpipili ng mga umabot sa tamang edad. Kaya yun po mga kapatid sa panampalataya, na ganun din na mapawalang bisa kaagad. Halimbawa yung taong nagmurtad, nagmurtad yung lalaki, tulad ni Pastor Wahab Gumanding, na sa ganitong pangyayari ay mawalan ng bisa ang kanilang kasal, mawalan kaagad ng bisa ang kanilang kasal at walang pahintulot ng lalaki para sa talak. Walang kapahintulot ang lalaki. So yung ganito na nagmurtad, na kaagad approve kaagad ito, na yung gaya ni Pastor Wahab Gumanding. So ibig sabihin wala sa kanya ang kapahintulutan. Ibig sabihin automatic, alatul talak. Ngayon. So kaya makita po natin dito ang asawang babae na pagano, halimbawa kapag nagmuslim ang lalaki tapos hindi sumama sa kanyang paniniwala ang babae na hindi Kristiyano o Hudyo, ay mawalan ng bisa ang kanilang kasal. Kaya ang PASEC, so pag walang bisa sa kasal, walang idda ang babae tulad sa talak na kanyang ibalik ng lalaki kung hindi pa natapos ang tinakdang oras. Kaya yun mga kapatid, na ang tagahatol dito, ang hukom po ng ang siyang magpapasya ng PASEC tulad sa pagkawala ng asawa na hindi malaman kung saan siya pumunta, kung saang lupalop siya pumunta o napadpad, no, iniwan niya ang kanyang pamilya, na hindi niya binigyan ng mga suporta, walang komunikasyon sa kanya, na dito ang hukom ang maghahatol. Kaya ang tagahatol ang magpapasya ng PASEC, hindi pagbibigay ng sustento sa asawa ng matagal na panahon. Kaya makita po natin na ganun din meron yung mga iba na niloloko sila sa kasal, no? Kaya makita natin sa panahon ng propeta na kung saan dito inulat ni Said bin Kaab bin Udra na sinabi ng kanyang ama, nag-asawa ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang babae mula sa angkan ng Gifar. At nang siya ay pumasok sa kanya, ay nilagay niya ang kanyang damit. Meron siyang nakitang puti sa kanyang baywang. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, suotin mo ang iyong damit at pumunta ka na sa iyong pamilya. At inutos niya para sa babae ang dote. Hindi siya
kabilang sa mga kilabiya, bagkus siya ay si Asma bintu Nu'man al-Ghifariya, isinalaysay ni Hakim. So makita po natin yung ganun na pangyayari, no? So inutos kagad to ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang nagluko sa lalaking ikakasal, kaya dito makita natin na inulat ni Sa'id bin Musayyab na sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ay nama rajulun tajawwaja imra'atan padakala biha pawajadaha birridaa. Ayun, so okay, alinmang lalaki, sabi niya, kamakal na susala, alinmang lalaki na nagpakasal ng babae at saka nakapasok sa kanya at nakita niya meron siyang baras, pagkaanak, araw o pagkabaliw o ketong, ay meron siyang dote dahil sa paghipo niya sa kanya at ang dote ay para sa kanya, ang sino mang nangloko sa kanya, isinalaysay ni Sa'id bin Mansur na ang hadith ay pero ang kahulugan ay tama. So dito yung mga ganitong sitwasyon na papawalang bisa ang kasal. So andito din na kung saan banggit dito na yung kalahati ng dote, na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa in talaktumuhunna min qabil an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan nisfu ma faradtum illa an ya'puna aw ya'puwa walladhi biyadihi akdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Sinabi ng Allah, at kung sila ay inyong hihiwalayan bago ninyo sila ay nagalaw at inyong itinakda ang dote para sa kanila, ibigay ninyo ang kalahati ng inyong itinakda, maliban kung pinatawad o kaya ay pinatawad na sa kanyang kamay ang kasunduan ng kasal, at magpatawad kayo dahil ito ang pinakamalapit sa pagkatakot, at huwag ninyong kalimutan ang pabor sa pagitan ninyo sa katunayan ang Allah ang nakakakita sa anumang inyong ginagawa. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na makita po natin na yung lalaking ikinasal na naloko, na sa panahon na ito na tinuran, inulat ni Said na ayon kay Ali radhiyallahu anhu, at dagdag, kung merong karan sobrang laman sa ari ng babae, ang asawang lalaki ay mamili, at kung nahipo niya ang babae ay meron itong dote dahil sa pahintulot sa kanyang ari, isinalaysay ni Sa'id bin Mansur. Kaya yun makita po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil bawal mangloko ng kapwa, na inulat ni Abu Burda bin Niyar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ta'aman fa'adkhala yadahu fihi para ghayra dalik faqala laysa minna man gassanna. So sabi niya dito, sabi ng propeta, ang isang na nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang pagkain, at ipinasok niya ang kanyang kamay rito at meron siyang nakitang bukod rito, kaya kanyang sinabi, hindi namin kaanib ang sino mang nang loko, isinalaysay ni Ahmad. Kaya dito mga kapatid, na mahigpit na pinagbabawal sa ating relihiyong Islam ang pangluloko o yung pandaraya. Isa sa mga kapintasan ng kasal na kung saan na pangyayari, na inulat ni Sa'id bin Musayyab na sinabi ni Umar radhiyallahu anhu, kala yu'ajjalul inyin sana. So, ibig sabihin, ipinaliban sa innin, hindi na natatayuan ng isang tao, na hindi na natatayuan ng isang taon, isinalaysay ni Daraqutni. So, ibig sabihin dito na wala na, lost thread na. So, kaya dito na isa rin ito sa mga dahilan na yung pwedeng pusokon ni ka, baka epekto ng iba't ibang klima. Kaya yun, inulat ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na yu'ajjalul ininus sana pa indakala biha wa illa parrika bainahuma. So, ibig sabihin, ipinaliban sa inin, hindi na tatayuan ng isang taon at pumasok sa kanya, at kung hindi ay ihiwalay silang dalawa, isinalaysay ito ni Tabarani. So dito yung mga may kapansanan na hindi na, wala na, lost thread na, di ba? Kaya yung dahilan ng pagwalang bisa ng kasal, dahil ito ay kapintasan sa mga tradisyon at ipagpapataboy sa bawat isa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na inshallah subhanahu wa ta'ala, na dito ay naunawaan po natin na inshallah ang mga pusok o pagpapawalang bisa sa kasal, o tinatawag na pusukun nikah. So inshallah subhanahu wa ta'ala, na
magtanong po tayo sa mga maaalam. Andiyan po yung mga pantas natin sa ating relihiyong Islam, na yung mga gaya nating mga nag-aaral, na karapatan natin na malaman natin sa kanila ang katotohanan. Kaya sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, "Pas'alu ahlud dikri in kuntum la ta'lamun." So inshallah, sabi nga dito, sabi ng Allah, magtanong kayo sa mga nakakaalam kung ninyo ito nalalaman. So andiyan po yung mga ahlud dikr natin, yung mga pantas natin sa ating mga relihiyong Islam, lalong-lalo na sila yung mga nag-aral sa batas ng ating relihiyong Islam, yung mga talagang karapat dapat natin na pagtanungan sila, yung mga hitik sa kaalaman sa ating relihiyong Islam, na talaga nilang pinag-ukulan ito ng oras at panahon, na inshallah na maiwasto nila tayo, magabayan nila tayo dito sa mundo, at dito sa mundo sa pang-araw-araw nating buhay, na mayayon natin ang ating pamuhay sa ating relihiyong Islam, na dahilan nakalugdan po tayo ng Allah dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.